Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami na. Hello, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. So, komentaryo na po natin itong naganap na pagpupulong ng mga iba't ibang grupo na pagtayo ni Baste Duterte ng pagka-leader nitong mga grupong ito, mga kababayan. Kasi alam naman po natin, napakaraming grupo po na gustong sumuporta kay VP Sara. Ang kanilang problema po, wala pong tumatayong leader laban para sa kanila. Kaya nga po, ang nangyari, nahikayat po nila si Baste Duterte na siya na ang mamuno sa kanila sa darating na halalan na 2020. So, pakinggan lang po muna natin itong speech ni Baste Duterte, mga kababayan. Para naman po sa ating lahat ito. Pakinggan po natin siya. Upo lang kayo, relax lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker, Debot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Senator Luquiste, Atty. Topacio, Philip Salvador, idol, and my idol, Harold Respiso. General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi wala, talo si Marcos sa Davao eh. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming pinanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangang, yung alam nila yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, susunod naman sa mga taga-Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Yan intelligent voters. Akala kasi yung claim ng mga kalaban na kami mga Duterte daw, mga otoritarian, yun, namatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami kung takutin namin 2 million. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo, that is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Correct! Kaya pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Yeah. Kawatan! Hindi, kasi ganito yun. Nung nagsimula yung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will retain the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin to. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire,
Si Mayor Baste, Hindi, kasi nga, katulad nga ng sinabi ni Mayor Basti, mga kapatid, tigil muna natin ito. Kasi nga po, alam naman po natin na ang taga Davao, gusto lang talaga ng mga Duterte sa Davao lang. Ayaw po talaga tumakbo ng dating Pangulong PRRD na sila na mismo mga anak ang nakikiusap sa kanya na huwag na tumakbo. Pero, dahil sa tawag ng tungkulin at sa tawag ng mga tao na gusto tumakbo si PRRD, napilitan po ang si PRRD na tumakbo ng pagka-presidente noong panahon ng 2016, mga kababayan. Kaya nga po, ang problema po ngayon, na wala si PRRD, pinakidnap nila doon sa Netherlands at doon inasunto, mga kababayan. Ngayon, kaya nga po, hinikayat ngayon si Baste Duterte na tumayong leader sa kanilang mga grupo, mga kabayan. Kasi napakaraming grupo po. Ang problema lang po kasi nitong mga grupo na ito, minsan, alam naman po natin na mayroong awayan sa loob. Paano natin mapapanalo si BP Sara kung mayroong pang awayan na nangyayari dyan? Nagsama-sama tayong lahat para sa kandidatura ni BP Sara or ma-impeachment si BP Sara at si Baste ang tatakbong presidente. Magsama-sama tayo lahat. Dapat, iwanan muna natin yung awayan, mga kababayan. Kasi nga, gawa lang naman yan ng mga daldal lang yan eh. Alam mo naman yung mga ibang tao na pag ayaw si ganito, kung ano-ano chismis ang sinasabi, mga kababayan. Lalong-lalo na dati pa, binabanatan nila si Senador Bongo. Ano yun eh, nakadikit talaga sa mga Duterte, mga kababayan. Yan po dapat ang iwasan, na katulad ng mga vlogger. Kasi nga po, ang kalaban po, napakaraming pera at hawak pa nila ang mainstream media, mga kababayan. Ituloy lang natin si Baste, mga kababayan. Ngayon, nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi sa nasa taas ng yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya, may pa-people's initiative. Parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga na Diyos Malacanang karon. Kita niyo yung nasa nasipon? May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang yan, mga kababayan eh. Dapat talaga ang ating gagawin. Total pinili na rin natin si Baste Duterte na ang mamuno sa mga grupong ito na tinatawag nilang, may tawag pang grupo na ito, hindi ko lang po matandaan kasi medyo huli po akong dumating dito. O hindi nga ako nakapunta dito, mga kababayan. Nagalitaan mo na lang ito sa TV kasi din ko po ito nangyari sa Globe Philippines.
Ang ano po dito mga kababayan, tigilan na po sana yung awayan ng kapwa vlogger sa vlogger ng mga DDS. Kasi nga po, ang mga DDS, ayaw si ganito. Halimbawa, katulad po nangyari doon kailan sa Davao nung araw ng Davao na at birthday ni PRRD na di umano, nagkaroon ng bangayan si Commissioner Guanzon at sa Atty. Topacio. Kasi nga po, alam naman po ng lahat na si Guanzon ay dating dilawan. Pero nakita niya ang paggugurgur kay BP Sara ay parang hindi yata tama. Kaya nga sa sumanib, pwede man natin isantabi yun eh. Kasi nga, gusto niya nang kumampi sa atin, kaya nga binabanatan niya si BBM. Dapat kalimutan muna natin yung mga ganung bagay. Paano natin maipapanalo si BP Sara or si Baste Duterte kung doon pa lang sa loob ng mga kampo ng mga vlogger na DDS, nag-aaway-away na. Pagtatawanan lang po tayo ng mga kalaban din natin, lalong-lalo na ang mainstream media ang kalaban natin. Kasi dapat po natin labanan ang mainstream media na para itama yung mga reporting nila na mali, mga kababayan. Yung po ang trabaho natin. Alam naman po natin, may isang grupo dyan na grupo ng mga vlogger na kami naman tayo. Pero ang hindi natin alam, baka yung grupo na ito may personal interest din po, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot dyan. Sana po, kung talagang taos sa puso natin ang pagtulong kay BP Sara, may pera ka man o wala, small time ka man na vlogger o malaki, ikaw ang pinakamalaking vlogger, dapat sa panahon na to, magsama-sama muna tayo. Kahit hindi ka pa nga napakalit pa lang ng subscriber mo, magsama-sama tayo. Kasi nga po, ang kalaban natin dito, maraming pera at hawak ang mainstream media. Yun po ang katotohanan. Pero kung sa loob pa mismo ng mga DDS vlogger may nag-aaway-away, ay pagtatawanan po tayo niyan, mga kababayan. Pinili natin si Baste Duterte na mamuno, siya ang tatayong leader sa grupong ito, di sana kalimutan muna natin ang sarili nating alitan, mga kababayan. Mag-focus muna tayo sa kandidatura ni BP Sara sa darating na 2028 at kailangan ngayon pa lang kumilos na tayo para sa darating na 2028 lamang na tayo sa kalaban, mga kababayan. Habang yung ibang vlogger tinutuwid yung mga maling report ng mainstream media, mga kababayan. Yun po ang pinakamagandang gawin. Magbati-bati po muna tayo. Alang-alang sa kandidatura ni BP Sara kung gusto nating magbago ang gobyernong ito, mga kababayan. Yan lang po ang aking hinihiling sa inyo lahat. Naghihirap po tayo lahat ito. Hindi po biro ang gumawa ng content. Tapos tayo mismo sa loob ng isang organisasyon o pagtitipon, mag-aaway-away tayo dahil lang sa kanya-kanyang mga personal na interest. Mali po yun, mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga vlogger na mga pinakamalalaki. Mabuti pa to sila mga banatero, sila Banat Bay, sila Busdada, sila Coach Oli, si Jay Guevara, Master Judea. Noong dati, nababalitaan ko, nag-aaway din sila ng mga bistak. Pero ngayon, okay na sila. Nagkakasundo. Ba't hindi natin pwedeng gawin yun, mga kababayan? Yun po ang tangi nating tulong na magagawa sa kandidatura ni BP Sara, mga kababayan. Diba po? Yun lang po ang ating mga kababayan na dapat nating gawin. Kasi alam naman po natin, posibleng hindi po alam ni Baste ito na nangyari sa mga vlogger. Alam din po ito ni Baste Duterte, mga kababayan. Yun po ang nakakalungkot. Dapat po, kung talagang desidido tayo manalo si BP Sara, kalimutan muna natin yung personal na hidwaan sa bawat isa. At magsama-sama muna tayo dito, alang-alang sa mga Duterte, para mapabalik na natin si Pangulong Duterte dito sa ating bayan. Di ba po? O, hanggang dito na lang po muna ako, mga kababayan. Palambing naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Dorano TV 2.0. Marami pong nanonood, kaya lang po, hindi po nagla-like, hindi rin nagsusubscribe. Pero sana naman po,
para naman po sa mga pagkunting paghihirap natin sa video ito, sana naman mag-subscribe po kayo. Kahit like lang, okay na po sa akin. At saka share. Marami pong salamat. God save the Philippines.